Why nakapokus ang CPP, NPA, NDF and their allies like the group of Martin Romualdez in this tactical Kasi alliance. di ba Ka-Eric, usually Pangulo talaga yan eh. Yung primary target. Oo. O, bakit nakasentro kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You do not target everyone in the government. Target and focus on the most rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, and NDF in the entire current administration under the government of PBBM or ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is Sara Duterte. So, narrow down on the target. That's the number one purpose. Bakit pinukusan si Sara Duterte? Siya po ang pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at teroristang grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito pong tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So second principle yan, Brother Franco. Number one, narrow down the target. So if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit 10 of them. So piliin mo yung isa or dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threat sa iyo. So coming from the CPP, NPA, NDF, it's Sara Duterte. Yeah. And of course, sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Anyo, Pero General Torres, AFP, PNP. But among them, the most threatening official to them, to the CPP, NPA, NDF, is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks. Yung binanggit mo, Miss Ina. Iintrigahin nila si Sara Duterte. Kunwari ay mamasa-masahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad, which napakahirap nilang gawin yun, ni Sara Duterte, at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino, sino ang next nilang tatargetin? Si Bongbong Marcos Jr. Sigurado yan, Martin Romualdez. Take note of that. Ano ha, ito'y analysis lang ha, hindi to totoo mga kababayan Yes. dahil may commented doon. Yan po ba ang ginagawa talaga niya? No? Ito ay principle. Ano lang po ito, sa Oo. nakakita. Principle po ito kung paano gumagawa ng tactical alliance ang CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin po, they're splitting the rank ng koordinasyon at cooperation sa pagitan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. So, splitting the rank, narrowing down the target. Number three, ito po yung tinatawag na isolating the most or the fiercest enemy at a time. Ibig sabihin, i-isolate nila si Sara Duterte. And anong gagawin para i-isolate si Sara Duterte? Focus the attack on her. Narrow down the target, split the ranks and the alliances of your enemy, and isolate the most or the weakest and the strongest, and then concentrate on the fiercest, sa pinakamasugid, mabangis na kalaban. Yun po ngayon ang ginagamit kay Sara Duterte. At sino po ang may ganitong kakayahan sa pagmaniobra ng ganitong splitting the ranks, isolating our government official, and making them go against each other, at upang sa ganon ay mapahina ang buong gobyerno at istruktura at mga namumunong opisyal ng pamahalaan. CPP, NPA, NDF ay may ganyang kakayanan. Ano po ang tawag nila dyan? Different level of conducting United Front operations work or tactical alliance building operations. Mga limitadong tactical alliance nila ito. Ginamit nila ito sa panahon ni Joseph Estrada. Nung panahon na pinapabagsak nila si Joseph Estrada, ang kaalyado nila si Gloria Macapagal Arroyo. At nakipag-usap sila sa iba pang official ng DND at gumapang sila pati sa mga ranks na mga retired generals. Pero ang layunin nila ay mapahiwalay at ma-isolate si Joseph Estrada. At nang bumagsak nga ang gobyerno ni Joseph Estrada, ay kanila namang tinarget at pinuruhan si Gloria Macapagal Arroyo. Ito rin ang gagawin nila. Sa nangyayari ngayon kay Martin Romualdez, tama yung suggestion po ni Congressman Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, kay Congressman or kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi natin i-focus ang ating enerhiya, ang ating focus ng pag-imbestiga at ng pagsupil sa mga tao at operatiba na alam natin nandyan sa Kongreso, itong si Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas na kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF na ang layunin ay sirain ng gobyerno, gamitin ng gobyerno at pumasok sa gobyerno not because they want to help the government in our country but to destroy the government. Ito dapat ang sinisipa at tinatanggal natin sa Kongreso. Yun ang malaking tanong ngayon ng mamamayan. Bakit sinakyan natin ito? At ang nakakabahala, ito yung pinasa kanina ni Brother Franco sa akin na picture. Rappler. Ang Rappler
na grupo po ito na wala ng Securities and Exchange Commission registration sapagkat bogus ito, subalit nag-appeal Parang sila. vlogger na lang naman yan sila. Yes. Nag-appeal sila sa Court of Appeals, hindi pa sila ipinapasarado ng gobyerno. Ngayon nangangampanya sila na bubusisiin nila ang lahat ng confidential fund at mga intelligence fund at dapat daw ito ay may transparency. Ano kayo? Anong gusto nyong ibig sabihin nyo? Pababagsakin nyo ang gobyerno sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga security defense and intelligence and confidential capability ng kanyang security programs at para atakihin at sirain tayo, lantad-lantaran ng mga puwersang sumisira sa ating bayan at pababagsakin ng ating gobyerno like CPP, NPA, NDF. Dapat siguro, Secretary Eduardo Anyo, sir, at sa ating mga pamunuan sa NTF-ELCAC at sa National Security Council, ipatawag natin itong Rappler sapagkat they are promoting and inciting the people at the minimum to do seditious acts to the detriment and disadvantage of the government by using the issue of confidential and intelligence fund, pero ang kanilang tinatarget ngayon ay pahinain ang kabuang istruktura at kabuang programa ng pangseguridad ng ating bansa. This is a national security threat, itong ginagawa ng Rappler na ito, nakasabwat nila ngayon sa kanitong pangatake sa ating gobyerno, ang CPP, NPA, NDF, Brother Franco and Messina.